Kim Domingo na damay sa viral posts ni Sean Gaza, Harvard Queen at 500 million assets issue, pinag-uusapan online. Mga kamarites, mainit na mainit ngayon ang usapan sa social media matapos mag-viral ang mga sunod-sunod na posts ni Sean Gaza tungkol sa isang female celebrity na binansagan niyang Harvard Queen at Korean Sunday. At dahil sa mga pahiwatig na lumabas sa kanyang mga posts, nadamay ngayon sa usapan ang pangalan ng aktres na si Kim Domingo. Pero bago ang lahat, linawin natin, ang mga impormasyong pag-uusapan natin ay base lamang sa mga pahayag at posts ni Sean Gaza, pati na rin sa reaksyon ng mga netizens online. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Kim Domingo o ang kanyang kampo tungkol sa mga alegasyong ito. Ayon sa mga posts ni Sean, may isang kilalang female celebrity raw na nakapagpundar umano ng napakalaking halaga ng assets sa loob ng ilang taon. Binanggit pa niya na ang estimated total assets nito ay umaabot umano sa 400 hanggang 500 million pesos. Dahil dito, maraming netizens ang nagulat. Sino nga ba ang tinutukoy ni Sean? Paano raw umabot sa ganoong halaga ang mga ari-arian? At bakit biglang napunta sa pangalan ni Kim Domingo ang usapan? Mas lalo pang uminit ang issue ng banggitin ni Sean ang bansag na Harvard Queen of the Philippines. Ayon sa kanya, ang tinutukoy niyang personalidad ay umano'y nakakuha ng malaking yaman mula sa isang mayamang personalidad. May binanggit din si Sean tungkol sa mga ari-arian gaya ng house and lot at dito na nagsimulang magtanong ang mga tao kung sino ang celebrity na may ganitong lifestyle at pinag-uusapang assets. Pero hindi lang tungkol sa yaman ang naging sentro ng usapan. Sa isa pang serye ng posts, binanggit ni Sean ang tungkol sa isang umano'y video na may kinalaman sa isang politician. Tinawag niya ang nasabing personalidad na spunky politician at sinabi pa niyang may hawak umano siyang video. Pero ayon kay Sean, hindi niya raw ito i-upload bilang respeto sa asawa at anak ng taong sangkot. Dahil dito, mas lalong lumakas ang haka-haka ng mga netizens. May mga nagsabing tila konektado raw ang bansag na Korean Sunday sa image ni Kim Domingo bilang isa sa mga celebrity na hinangaan dahil sa kanyang Korean-inspired beauty. May ilan ding nagsabi na ang mga pahiwatig ni Sean ay tila tumutugma raw sa career timeline ni Kim, lalo na nang mabanggit ang bilang ng taon na nasa showbiz ang tinutukoy na celebrity. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang tandaan na nananatiling alegasyon pa lamang ang mga ito. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Kim Domingo at wala ring independent confirmation tungkol sa mga claims na kumakalat online. Sa social media, hati ang reaksyon ng publiko. May mga naniniwala sa mga pasabog ni Sean at sinasabing malakas ang kanyang mga pahiwatig. Pero may iba rin namang nagsasabing dapat mag-ingat sa paghusga, lalo na kung wala pang malinaw na ebidensya at hindi pa naririnig ang panig ng mga taong nadadawit. May mga netizens din na nagtatanong kung ang isyung ito ba ay totoong revelasyon o bahagi lamang ng online publicity at ingay sa social media. Lalo na't kilala si Sean Gaza sa mga kontrobersyal na posts na madalas nagiging viral. Sa ngayon, patuloy pa ring pinag-uusapan ang issue. Marami ang nakaabang kung magsasalita ba si Kim Domingo, kung may susunod pang pasabog si Sean Gaza o kung kusa na lamang huhupa ang kontrobersiya. Ang tanong ngayon, mga kamarites, may katotohanan kaya ang mga alegasyong ito o isa na naman itong viral issue na kailangan munang hintayin ang buong panig ng lahat ng nasasangkot? Kayo, ano sa tingin ninyo? Dapat bang seryosohin ang mga pahiwatig ni Sean Gaza o mas dapat munang maghintay ng opisyal na pahayag bago maniwala? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa pinakamainit na showbiz news.